ito nagiging paraan para to create a media narrative para sa mga tao. Opo. Kasi kung talagang may kaso, then sabi naman ni Senator Tito Soto, handa na sila to convert the Senate into a impeachment court. Eh di ibato na lang dun sa Senado, and doon natin tignan kung mag-a-appeal si Vice President o kung anong depensa ang ilalagay niya. Because the trial proper naman, diyan naman mangyayari sa Senado, hindi naman dito sa House dapat. Congressman, attorney, ano po ang inyong key takeaways sa naging pagdinig kahapon? Lalo na, sir, doon sa mga bintang pinalalabas na propaganda na bilyonaryo pala itong si VP Sara Duterte, sir. Well, alam mo, clarify nga natin sa AMLA kasi may present sila doon at parang pag tinignan mo nga, kagaya sinabi ko doon sa hearing, parang nakakalula dahil bilyon-bilyon piso yung pinakita nila na total amount na pumasok raw o transactions na nangyari. Pero clarify natin yan kung paano ba nila binibilang yung transaction amount at kung paano kinukuha yung total. Lumabas naman, sinabi ng tiga-AMLA na every time may pumapasok na pera, for example, 500,000. Ginawa ko yung amount na 500,000 kasi dun sa under our law, banks are obligated na i-report sa AMLA every time merong amount 500,000 or above na pumapasok sa isang account. So it does not mean, hindi ibig sabihin suspicious yung amount o may kababalaghan na nangyayari na pagka ni-report sa AMLA ng bangko. Basta 500,000 and above ang amount na pumasok sa account mo o sa account ko, ibig sabihin yan kailangan i-report sa AMLA. So every time may pumapasok sa account na 500,000, i-report sa AMLA. Pagka yung pumasok na 500, ibinalik mo, then that's another transaction. Hindi ibig sabihin may 1 million na movement na dun sa account mo. Pag binalik ngayon sa iyo yan, another transaction na naman yon. So kunyari, binalik sa iyo ulit yung 500. Ganito kunyari, meron akong nakitang auto na Toyota Corolla at binayaran ko yung Toyota Corolla worth 500,000 pesos. So i-report kayo yan na merong 500,000 pesos na pumasok sa aking account. Ngayon, pagka yung Toyota Corolla, naisipan kong ibenta at 550,000 at may bumili nito, ako ng 550,000, ibig sabihin, meron ng 1,050,000 na pumasok sa account ko. Ngayon, kunyari, may nakita akong auto na naman worth 1 million at yung 1,050,000 sa account ko, pinambayad ko yung 1 million doon, di ibig sabihin, 2,050,000 na ang pumasok sa account ko. So alam mo, palubo ng palubo yun, but it doesn't mean na yung pera na nasa account ay lumalaki. Opo, Congressman. Sir, yung bang AMLAC report, ito ba'y nagtatranslate as guilt laban sa Vice President? Adman, medyo hindi ko kayo marinig. Sorry Opo, Kong, yung po bang mga statement o report kahapon na AMLAC, tantamon po ba yun sa guilt na kanila pong ipinupukol laban kay VP Sara? No. Alam mo, hindi that is not amounting to any guilt na ipinupukol kay Vice President Inday. Kaya clarify natin. At alam mo, nagulat nga ako pinoint out ko rin. Alam mo, ang bilang na sinimulan nila yung reporting na yan way back nung 2005 hanggang 2025. But I pointed out, an impeachable officer can only be held liable for actions done during the term that she was an impeachable officer. So, kailan ba naging impeachable officer si Vice President Sara? Nung 2022 lang. Dahil nung 2022, doon lang siya naging vice presidente. Now, kung makikita mo, from 2022 to 2025, kung magkano yung transactions, total transaction amount na pumasok doon sa account na sinasabi nilang attributable to the Vice President, mula 2022 hanggang 2025,
more or less nasa mga 60 million pesos lang in the span of 4 years. At kagaya ng sinabi ko, hindi ibig sabihin kung may 60 million na transaction, ibig sabihin may 60 million na laman yung account. Ibig sabihin lang, may worth 60 million na lumabas-pasok doon sa account niya. Opo, at sinabi kasi ni dating Senador Trillanes na ito raw yung matagal niya nang sinasabi laban sa mga Duterte. At nabigyan raw kahapon, no, Kong, ng kapaliwanagan. Sinabi rin ni Congresswoman Jewel Luistro na nahukay daw nila yung body of evidence laban kay VP Sara. Ano masasabi mo doon, sir? Well, alam mo, I don't think that that is the case, ha. Naku, Admar, sorry, ha. Medyo, alam mo, nawala kayo eh. Opo, Kong, in reaction lang po ninyo doon sa naging statement ni Congresswoman Luistro na... You know, I don't think that that is the case, Admar, ha? Kasi kagaya yung mga sinasabing yung paliwanag ko nga, it is not attributable to any guilt, ha? It does not show any guilt. Now yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nahukay niya, whatever ang nahukay nila, alam mo, yung mga data na ibinigay is not verifiable also. Hindi natin alam kung saan nanggaling yon. In fact, I want to point out, and as correctly pointed out, AMLA cannot just give out yung mga reports na gano'n. Sinasabi nila, hindi naman, hindi violative ng bank secrecy law. You know, it is violative of the bank secrecy law, dahil ang pinapakita ng AMLA, while hindi nga bangko yung nag-present yan, ang pinapakita are amounts and alleged amounts na ina-attribute nila sa account ni VP Sara Duterte at ni former President Duterte. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling, saan nakuha o yung mga dokumento na sinasabi. And you know, any private document in order to be admissible as evidence should be authenticated first. Walang authentication na nangyari diyan. Opo, Kong, sa point of view ng nasa business scene, may chilling effect po ba ito, Congressman, itong nangyari, ginawa po ng AMLAC at tsaka itong sa ITR na mukhang gusto yatang pabuksan ng income tax returns, may chilling effect po ba ito sa business industry na nakikita on national TV yung sinasabing weaponization po ng batas? Yes, of course. Alam mo, ano yan, may chilling effect yan. Dahil alam mo, ang mga investors, both local and foreign, nag-i-invest sa atin bansa yan because they rely on on policies like and laws like the bank secrecy na hindi basta-basta mabubuksan o maipapakita kahit kanino yung mga financial transaction ng isang negosyante, ng isang negosyo, business interest. Pero pagka ganyan pala, that anything baguhin, then that carries a chilling effect, MJ. Opo, Kong, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Sinabi po ng Korte Suprema sa kanilang dalawang desisyon, kaugnay nga dito sa impeachment, yung unang impeachment ni Vice President Sara Duterte na dapat mayroong due process. Sa tingin niyo po, nasunod ito kasi ginigiit din ng chairwoman ng House Committee on Justice na may due process. Simula na mag-umpisa ang impeachment process panibago dito laban kay Vice President Sara Duterte. Nasunod ba ito or mas lalong naabuso po? Well, alam mo dahil due process means that yung the other party is given an opportunity to be heard. Now, lagi nga sinasabi that we call on the Vice President just to point out na wala siya doon. But you know, the right to be heard also carries with it the right to be heard and to be present at the correct time.
Now, ang preliminary isang ginagawa dyan namin dyan sa House of Representatives, ibig sabihin yan, we are at the investigation stage to determine sufficiency in form and in substance, and if there is any impeachable grounds. So yung the right of the Vice President to be present and to confront her witnesses pagdating sa Senado yan. Dahil doon naman yung trial proper. So hindi ibig sabihin na pagka hindi siya nag-a-attend dito sa proceedings sa House, ibig sabihin wini-waive na niya yung right niya to be present at the right time. Possible din po ba na kaya pinagbigyan yung lahat ng mga nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte kasi tingin nila parang hindi uusad itong impeachment pa Senado? Well, posible rin yun, pero alam mo, as we pointed out, pinopoint out ko nga that dapat yung mga usapin nga nung hearing should have been limited to what was contained in the affidavit. Yun lang dapat ang pag-uusapan kung ano nung sinubmit. Pero alam mo, expanded na yung ginawa kagaya yung presentation nung AMLAC. Hindi naman nakalagay sa affidavit doon sa complaint specifically kung ano ang mga transactions which were matatawag natin illegal transaction. It was never pointed out doon sa affidavit. Pero ang ginawa, pinag-present yung AMLAC ng lahat ng transaction na pumapasok sa o magiging attributable kay Vice President. So in-expand na. So ito nga yung tinatawag parang fishing expedition. Now, kita mo yung testimony ni Madriaga. Si Madriaga in the early 1990s was convicted for kidnapping. Tapos nung 2020s ulit. In fact, alam ko, ni-raid pa nga yung meron yan lugar sa Laguna na ni-raid na nahanapan ng mga baril. Tapos noon, ginawa siyang parang star witness sa Kongreso, parang binigyan ng credibility, polluted source. Under the rules of evidence, sa rules of court natin, sa 132, Rule 132 ng rules of court, alam mo yung mga statements coming from masasabi natin polluted source should be taken up with severe caution na pag-iingatan dahil nga it comes from an untrusted source. Pero ito hindi lang binigyan ng credibility, hinayaan pang i-expand dahil 'di ba hinayaan siyang mag-file ng supplemental affidavit na yung unang affidavit pinayagan siyang mag-file ng isa pang affidavit na mas pinalawak pa yung unang affidavit na naka-attach dun sa complaint. At saka parang kaduda-duda naman, isipin mo, napakahusay naman nitong tao na ito, convicted na ng lower court for kidnapping. Tapos yun, while ito nga napawalang sala yata on appeal, pero isipin mo, naging agent pa siya ng NBI, parang naging agent pa siya ng ISAC, naging close consultant siya ng former President Duterte, naging consultant siya sa security concerns ng Vice President. Napakahusay niya. Ang dami niyang naging posisyon. Naging trainer pa siya ng BSPG. Naging trainer ng mga PSPG. Parang ang galing-galing naman niya. Opo, Congressman, ito pong pangyayari ngayon, marami pong mga nakapuna. Kasi di ba diniklara na sufficient informed substance at iba pa. Bakit ngayon pa parang kumpiyansa na nga sila kung pagbabasihan yung statement ng chairwoman sa magkasunod nitong hearing, talagang kumpiyansa silang may kasalanan ang pangalawang Pangulo. Pero ang tanong nila, bakit nagkakaroon pa ng ganito? Diniklara na nila ng sufficiency. Well, yun nga, alam mo, since it was already declared sufficient in form and substance, siguro dapat ibato na lang sa plenary. Pero ang sinasabi nga nila, dahil raw dun sa bagong ruling ng Supreme Court kung saan kailangan bigyan ng opportunity ang Vice President to give her side,
kailangan i-determine yung sufficiency in grounds that there is indeed an impeachable case. Pero kagaya ng pagpuna ng ilan, parang ito nagiging paraan para to create a media narrative para sa mga tao. Opo. Kasi kung talagang may kaso, then sabi naman ni Senator Tito Soto, handa na sila to convert the Senate into a impeachment court. Eh di ibato na lang doon sa Senado, and doon natin tignan kung mag-a-appeal si Vice President o kung anong depensa ang ilalagay niya. Because the trial proper naman, diyan naman mangyayari sa Senado, hindi naman dito sa House dapat. Baka po, Congressman, doon na kasi ma-cross-examine na. So, mapuputol yung paglalahad ng kanilang naratibo. Well, maaari. Opo, Congressman, kabilang din po doon sa mga yung inconsistency, yung mga mali. Pero ang problema lang, hindi nga matanong. Kasi nga, sabi nila na, tawag nito, ang Senado... Pwedeng searching question. Opo, ang Senado ang doon na pwede yung mga gusto ninyong itanong. So kumbaga wala pa rin yung pagiging patas considering piskal sila na dapat patas pa rin yung treatment at hindi ang piskal mismo ang maghahanap ng mga ebidensya kundi mismo yung mga nag-akusa. Totoo yan eh. Alam mo, that is exactly the point that we are driving at. Kaya nga, kung tatanungin mo ko, mas gusto ko, if they feel, total na pagbotohan na naman at it was determined that the complaint was sufficient in form and in substance, then bakit hindi pa i-elevate sa Senate to and let the Senate try it? Diba? Para yung the Vice President can also put up her proper defense na ma-confront niya yung nag-aakusa sa kanya and that yung mga searching questions na ipinagbabawal dito sa Kongreso, sa Committee on Justice, mangyari na. At talagang mailahad na lahat ng pwedeng ilahad. Kagaya nung pagbubukas ng AMLA o waiver o yung exemption sa bank secrecy. Alam mo, sa Senate, under if the impeachment proper or the trial proper is happening doon sa impeachment court, as an impeachment court, pwede nang isupina ng Senado yung bank records at there would be no violation doon sa karapatan ng Vice President. Then doon na lang, hayaan na lang doon mangyari lahat ng mga bagay na yan. Opo, siguro bilang panghuli na lang din po, no, Congressman, ano po yung dapat na take dito ng ating mga kababayan? Kasi kung pakikinggan mo talaga itong parang sila na, yung gospel truth na po. Pero ang nakakapanindig balahibo dito ay mismong taong bayan naman ang nagdedepensa kay Vice President Sara Duterte. Sila na yung nagbubusisi doon sa mga inilalahad. Kasi hindi nyo magawang questionin dyan sa komite. Sila na mismo ang naglalahad po ngayon dito po sa mga inconsistency. Like kagaya doon sa nag-deposit daw way back 2011 sa isang mall sa Davao City para sa mga Duterte na yung mall na yon September ng 2012 pa pala naitayo po, Congressman. Ito'y pagbusisi ng taong bayan at inilahad nila sa mundo ng social media, Congressman. Well, totoo yan kaya nga doon sa mga taong bayan, sa ating mga kapwa Pilipino, it's very I don't think that we should prejudge the case based doon sa napapanood natin dahil hindi natin nakikita kung ano yung totoong sitwasyon. Kagaya rin dun sa kaso ng statement ni Madriaga na pumunta raw siya, nag-withdraw siya sa bangko sa Lubao, sa isang mall. Wala naman may isang netizen o taong bayan ang nagsabi na nakatira siya sa Lubao at wala naman raw mall sa Lubao na kinorek rin niya yun. Ganon din yung painting na sinabi ni Madriaga. She gifted the Vice President with the painting na nakasabit sa opisina. Tapos noon, di ba, later on, yung gumawa, yung artist who made the painting, went out at sinabi niya, hindi.
ako yung gumawa ng painting na yan at niregalo ko kay Vice President yan during the time that she was a mayor. I think before we prejudge or any judgment is made against the Vice President, it's better for the Filipino people to see kung ano yung magiging ano yung maipipresent na depensa at yung mga akusasyon laban sa Vice President during the trial proceeding itself. Kung saan talagang pwedeng ma-examine yung witness at ma-cross-examine yung mga ebidensya at saka yung mga witness to be presented.